Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. At sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Nag-uumpisa na po sila. Talagang tuloy-tuloy lang po ang ginagawa po nilang pamumulitika. Ang ginagawa po nila sa ating bansa ay puro pamumulitika at isang damukal na korupsyon di umano. At syempre alam naman po natin na malapit na po ang gagawin nilang paglilitis sa Vice President dito po sa Senado. Sa Senado, hindi po ba? Kailangan po nila ng 16 votes para po ma-impeach ang Vice President. At syempre, kailangan po nilang bawasan ang sinasabi pong yung mga senador na para sa katotohanan. Iniisa-isa na po yata nila na ito'y pabagsakin. Hindi po ba? Katulad po ni Senator Go, ICC naman po. ICC po ang gamit kay Senator Go para po daw ito'y maaresto. At yan po ngayon ang laman ng balita, ICC. Dahil si Senator Bato at si Senator Go ay wala pong issue ng flood control at wala pong issue ng mali-maleta. Kaya po saan dinadala? Sa ICC. Umpisahan na po natin pakinggan ang balita at panuorin. Tanggap na notice ang Department of the Interior and Local Government. Ulitin po natin. Walang natatanggap na notice ang Department of the Interior and Local Government to the DILG kaugnay sa umano'y warrant of arrest mula naman sa International Criminal Court laban kina Senator Bongo at dalawang dating opisyal ng Philippine National Police. Sa isang mensahe, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na maging ang DOJ ay wala din anyang natatanggap na formal notice ukol dito. Nagugat ang usapin mula naman sa isang Facebook post ni Davao City 1st District Congressman Paolo Pulong Duterte kung saan sinabi nito na isang reliable source umano ang nagsabi sa kanya na inilabas na ang ICC warrant laban kina Senator Bongo at dalawang dating police officials. Kabilang si Senator Bongo sa mga isinasangkot ng ICC bilang co-perpetrator sa kasong crimes against humanity kaugnay ng ipinatupad na war on drugs sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon ay inaantabayanan pa ang magiging pahayag ni Senator Go hinggil sa bagay na ito. Nakita niyo naman po mga tambay, ICC naman po. Napakarami na po na ginagawa nila para po patahimikin at pabagsakin ito po mga politiko na lumalaban po para sa tama sa ating bansa. Para po maiayos ang tama at ang tama ang sundin, ang tamang batas. Pero sa panahon po natin ngayon, iba na. Yung nakikipaglaban sa tama ay kailangan po nilang patahimikin at ipatapon pa. Gamit po ang international. Dahil po ang ating bansa, hindi na po umiiral ang hustisya, di umano. At hindi na rin po umiiral ang judicial. Wala na po yatang silbi ang judicial sa ating bansa. ICC na ang kailangan po sundin. Lalong-lalo po ng kapulisan, ang ating AFP, ang NBI, DILG, Ombudsman, DOJ, pati po ang palasyo. Kailangan sumunod sa ICC. Di umano. Hindi po ba? At makikita mo naman po yung senaryo eh. Di po ba inabanggit po natin, malapit na po na litisin nila ang impeachment ng Vice President. Hindi po ba? At nakita po natin ang nagiging pattern. Yung pattern po dahil papunta na doon sa impeachment dahil naagaw na po nila eh. Naagaw na po nila yung majority ng tinatawag na 13 Judas di umano. At 13 maleta boys di umano. At 13 mga buhaya di umano. Mga kababayan, sila na po ang may control sa Senado. At syempre, yung sinasabi nga po natin, si Senator Go at si Senator Bato ay wala pong issue ng plunder.
Wala po silang issue ng insertion, mga allocables. Wala pong issue ng maleta, flood control, scandal. Kaya mahihirapan po sila itong kasuhan ng plunder. Katulad po ng ginagawa nila ngayon. Sino-sino po ba yung mga kaalyado nitong grupo na ito? Nila Senator Marcoleta. Hindi po ba? Sila po halos lahat ngayon ang pinupunteriya. Nauna na po si Estrada. Tapos, nagsalita na rin po si Senator Marcoleta na sa mga susunod na araw, linggo, ay aarestuhin na rin siya dahil kinasuhan din siya ng plunder dahil dun sa campaign donation fund na sinasabing corruption daw po yon na nagbigay sa kanya ng pera, donasyon nung siya ay kumakampanya nito pong halalan last year, di ba? 2025. Excuse me po. Senator election, di po ba? At si Senator Bato, saan po nila dinala? Sa ICC. Ngayon, nagtatago ngayon si Senator Bato. Dahil hindi po kayang tanggapin ni Senator Bato na meron po tayong hustisya, meron tayong judicial, may Korte Suprema, nagpa-function lahat ng ating korte, pero ayaw siyang sampahan ng kaso sa Pilipinas. Hindi po ba? At ngayon, si Senator Go naman ngayon, ang kasama po sa kanilang listahan sa ICC. At sino po nagsasabi? Si Congressman Pulong Duterte. May katotohanan po yun. May katotohanan po yung sinasabi ni Congressman Pulong. Bakit po? Madali po niyang matunugan yan at malaman. Kasi yung tatay niya nasa ICC, pinatapon ng walang due process. Iniintay pa nga natin yung final decision ng Korte Suprema kung nabigyan ng due process si dating Pangulong Duterte sa pagkidnap sa kanya. Hindi po ba ni Torre at ng gobyerno? Wala pang desisyon ng Korte Suprema dyan. Iniintay nga ng sambayan ng Pilipino. Ngayon, nakita niyo po yung pattern. Nakita niyo po yung trabaho ng gobyerno ngayon, mga kababayan. Iniisa-isa. Dahil si BP Sara ay isasalang na nila sa impeachment. Kailangan na po magbawas ng mga kaalyado nito at yung naniniwala para sa katotohanan ng mga senador. Iniisa-isa na. Yung hindi nila magiging kakampi, kinakasuhan, kaya nga naglilipatan na. Yung ilan na po ang lumipat na nagpakahudas. Hindi po ba 2 senador na nasa kanila? At maniniwala ka rin ba sa gobyerno natin ngayon na wala pa silang hawak na warrant of arrest? Hindi po ba napakahirap sa gobyerno ngayon na paniwalaan dahil sanay na sanay po silang magsinungaling at mambudol? Hindi ba katulad no kay Senator Bato? Wala pa raw pong warrant of arrest. Pero nung pumunta sa Senado si Senator Bato de la Rosa, di po ba sinugod ng NBI? Bigla na lumabas ang warrant of arrest na dala-dala ni Tonyo. Si Tonyo ang may hawak ng warrant of arrest na galing ICC. Pero sinasabi nila wala pang warrant of arrest si Senator Bato. Pero nung pumunta sa Senado, bigla po nilang tinutugis si Bato. Hindi po ba same pattern na sinasabi nila na wala pang warrant of arrest si Senator Go? Pero mabubulaga ka na lang. Bubulagain ka na lang nila, aarestuhin ka nila. Dahil po ngayon sa ating bansa, ang umiiral po na sistema ng hustisya ay hustisya po ng banyaga. Dahil nga po, ang ating bansa ngayon ay pinagkalulo sa banyaga. Ang ating soberenya ay ipinamigay na sa banyaga dahil sa politika. Dahil sa politika. Dahil sa kasakiman, kaswapangan sa politika at pera ng taong bayan di umano. Kaya ingat-ingat po kayo, Senator Bato. Alam nyo naman, isa po kayong politiko at alam nyo ang nangyayari sa ating bansa. Nakikita nyo ang galawan ng gobyerno ngayon pagdating sa politika. Traidor, mga sinungaling, napakahusay mambudol, di umano.
Hindi po ba? Traidor. Mga kababayan, bigla ka na lang sasaksakin ng nakatalikod. Hindi po ba? At, syempre, kabawasan yan. Pagka po yan ay naaresto at naipatapo nila, naipakulong, ilan na po? Ilan na po ang nababawas na senador? Si Bato? Si Estrada? Isusunod pa nila daw si Senator Marcoleta. Ngayon si Go, 4 na. Paano pa kung puruhan pa nila yung dalawang magkapatid na Bilyar? 6 na senador. Hindi po ba? Paano kung kasuhan din nila si Loren Legarda? 7 senador na ang hindi na makakapag-judge o tatayong judge sa impeachment ng Vice President. Biruin mo yun. 6 hanggang 7 senador. Grabe, no? Tapos ngayon may umuugong na plano nila at nagre-request ang Kongreso na pababain na raw po ang bilang ng boto para ma-impeach ang Vice President. Di po ba nagre-request sila na yung 16 vote ay gawin na lang daw po mas bababa sa 16 vote para ma-impeach ang Vice President. Nakita niyo po yun? Grabe, no? Grabe ang gobyerno natin. Halatado na ayaw na nilang umalis sa kapangyarihan. Gagawin nila lahat na manatili sa kapangyarihan. At gagawin nilang lahat na hindi na sila mapalitan at wala na po yatang halalan. Hindi kaya? Kukontrolin na nila lahat. At kung magkaroon man ng halalan, wala na po silang kalaban katulad ng mga Duterte. Hindi po ba? Kaya nga po ang nangyari sa ating bansa, taon-taon po nagbabudget ng trilyon ang bansa galing sa ating buwis. Pero ang ginawang trabaho lang po sa atin ng mga demonyong, mga magnanakaw ng mga buhayang ito, di umano. Puro pang sariling interes, pang sariling tiyan, pang sariling bulsa. Kaya po tayo mga kababayan, nagkakaganito ang ating bansa. Naghihirap samantalang sila ay nagsisiyaman. Kaya nga po tayo umaasa na sana po dumating na ang panahon at ang mga tao na ito, mga kababayan, ay bumaliktad na po ang sitwasyon. Sana po meron naman pong Panginoon na nakakakita sa kanila. Hindi po ba? Ingat-ingat po kayo, Senator Senator Bato, ingat po kayo. At Senator Go, ingat-ingat po. Dahil ang kalaban po ninyo ay mga traidor at mga hudas. Di umano. Ingat po kayo. Talagang grabe, gagawin po talaga nila na kayo po'y malipol dahil po sa pangsariling interes. At siyempre po, para po sa kanilang kaligtasan. Dahil pag napalitan ng administrasyon, delikado po kasi sila. Maraming salamat po sa gusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy nagsusubscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, Ani Jo, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Chena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Milayi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, at kay Randy Crispino from Pasig, Mika Legaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Rolando Divinagracia from Bacolod City, at si Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA. Shoutout po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa. At God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po tayo mga kabayan. Kailangan po natin magtiis. Paalam. Bye-bye.